Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, pagkatapos ng pagdiriwang ng pagpapakita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating pagtritriduum para sa karangalan at kapistahan ng itim na Nazareno o ng Poong Jesus Nazareno. At dito, tingnan po natin kung ano ang dapat na tinataglay nating mga sumusunod kay Kristo? Kung hindi man deboto, sumusunod kay Kristo. Katangian na dapat mayroon tayo. Sabi po dito, nakita ni Jesus ang napakaraming tao at siya ay nahabag. Sabihin niya nga po, nahabag. So nahabag siya sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nararanasan ng mga taong sumunod sa kanya para makinig, matuto, at ito naman po ay kanyang tinuruan. Pero hindi lang basta kaisipan, kasi marahil alam din Jesus na mahirap magturo sa mga taong kumukulo ang tiyan. Kaya nga, di ba, kahit nga sa panahon ng eleksyon, kahit anong paalala natin sa mga tao na bumoto, pumili ng tama, tingnan ang puso ng mga tumatakbo, pero kapag narinig na kumukulo na ang tiyan, wala na, nakakalimutan na yon. Pag gutom ang tao, mahirap turuan. Kaya binigyan ng halaga ni Jesus na pakainin ang mga tao. Hindi lang espiritual, kundi pakainin maging ang kanilang pisikal na pangangailangan. Hindi lang basta salita ng Diyos, bagamat binibigyan natin ng diin na ang salita ng Diyos ang tinapay ng buhay, ang salita ng Diyos ang bumubusog sa atin, pero hindi inaalis yung pangangailangan na kumain tayo para sa ating kalakasan. Malinaw ba yon? Yan. Pero ang pangalawa ay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ang magbibigay sa kanila ng tinapay. Kayo ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Ulitin ko po, sundan lang natin ng konti, Nahabag si Jesus at gusto niyang pakainin ang mga taong ito. Kaya, ang gusto niya, ang mga alagad, ang magbigay ng pagkain, ibibigay niya. Sa kanya pa rin manggagaling. Ang mga alagad, tagapagbigay lang. Nakukuha po ba? Sa umpisa, parang ang unang pumasok sa mga alagad, reklamo. O kaya naman problema, kaya nga mas madali sa kanilang magdesisyon na, Lord, paalisin mo na sila. Kasi paano niyo papakainin? Mababawasan yung pondo nila. Mababawasan, kaya nga sabi ni Jesus, ano ang mayroon kayo dyan? Bago yon, sinabi niya agad, kayo ang magbibigay sa kanila. Hindi naman niya sinabing bumili kayo. Wala. Ang sinabi, kayo ang magbibigay. Pero dahil nangibabaw yung reklamo, nangibabaw yung takot sa mga alagad, paano natin papakainin? Anong mayroon kayo? Ganun lang kadali. Anong mayroon kayo? Kung yan, di yan. Kaya lang, madalas kasi, di ba, sinasabayan natin ng reklamo, sinasabayan natin ng takot, paano ko? Mawawalan ako. Kaya kahit meron tayo, ang sinasabi natin ay wala. Kaya, nawawala talaga. Sige, tanungin niyo yung katabi ninyo, meron ka ba o wala? Sige. Kung ano isasagot niyan.
Ha? Marami? Mabuti kung marami. Pero kaya mo bang ibahagi? Kaya mo bang ibigay? Kaya mo bang magbigay? Oy, sumusunod tayo kay Kristo. Ito yung halimbawang kanyang ipinapakita. Magbigay ka. Hindi basta yung tumanggap ka. Magbigay ka. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, magbigay ka naman. Puro asa. Mahirap yung puro asa na lang. Mahirap yung puro hingi ka lang. Mahirap yung puro tanggap ka lang ng tanggap. Subukan mo din naman magbigay. Kaya huwag mong sasabihin na wala. Kasi mayroon. Ayaw lang natin. Pero mayroon. Either na-attach ka lang, I'm sure, marami kayong damit, hindi nyo naman ginagamit, ayaw nyong ibigay sa iba. Marami kayong mga cosmetics, ng mga kababaihan, marami kayong bag, na hindi nyo na nga nagagamit, mga sapatos, hindi nyo na nga ginagamit, pero ayaw nyo lang ibigay. Kaya, pag nasunog ang bahay ninyo, wala lahat yan. Pag binaha tayo, wala na din lahat yan. Ngayon, alam nyo na ang pakiramdam ng wala. At kapag nararanasan natin at naunawaan natin ang pinagdadaanan ng iba, doon pumapasok yung pagiging mahabagin. Kaya nga si Kristo, nahabag siya kasi alam niya kung paano magutom. Mas nakaka-relate kasi, di ba? Kaya minsan, mas maganda rin na nararanasan natin yung mga paghihirap, nararanasan natin ito, kasi mas nagiging madali sa atin yung makarelate tayo, at doon na nanggagaling yung gusto mong tumulong kasi alam mo ang pinagdaraanan ng isang taong walang mapuntahan o walang mahinga ng tulong. Pero nawa, no? Magkaroon din tayo ng initiative, yung pagkukusa natin na magbigay. Hindi lang basta humingi o tumanggap, kundi magbigay. Kung anong meron, di yun lang. At least totoo, yun lang talaga eh. 5 pirasong isda, tinapay, 2 pirasong isda, yun lang talaga. Pero magpasalamat ka. At magugulat ka, marami kang mapapasaya, marami kang matutulungan na hindi mo namamalayan. At yung takot mo na maubusan, mawalan, hindi mangyayari yan dahil kahit kailan hindi nauubusan ang Diyos na magbigay ng ating pangangailangan. Amen?